Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin for this discussion is about sodium and potassium imbalances. At ito yung huli sa lahat ng topics na pag-aaralan natin for the prelim. And definitely kasama po ito sa prelim examination. So I have here a quote saying knowledge isn't free, you have to pay attention. For just a very short time that I will be discussing sodium and potassium, I am requiring you to please pay attention in order for you to get the knowledge na kinakailangan ninyo for this topic. So we have three intended learning outcomes for this discussion. First, primarily is to understand sodium and potassium imbalance, describe the cause, clinical manifestations, management, and nursing interventions for the following imbalances such as hyponatremia, hypernatremia, hypokalemia, and hyperkalemia, and plan effective care of clients with the following such imbalances. So let's start with the sodium balance and imbalance. So the kind of discussion for this session is I will first establish what is normal. So in order for you to identify what is normal, so it will be a lot easier for us to identify if there's any problem if alam po natin kung ano ang normal sa sodium. So you have to remember that a normal adult sodium level is 135 to 145 mg per liter. So, kung babasahin natin ito ng buo, this one is the mil equivalent per liter. So, ganun po karami ang sodium sa katawan. So, ang sodium po na ito ay makikita natin extracellular part, to be exact, nandito po siya sa intravascular or sa blood vessel natin. Kasi ang sodium, yan ang chief electrolyte ng extracellular fluid. Ang bahay po kasi ng sodium ay ang extracellular fluid. Unlike potassium na mababa lang ang amount sa dugo, kasi ang bahay po ng potassium ay ang loob ng cell. So pagka sinabi po nating sodium, we have to remember na ang bahay po ng sodium ay sa labas ng cell, in particular ay nasa blood o nasa dugo po natin. Ano ang function ng sodium? It assists with the generation and transmission of nerve impulses. The sodium is essential for muscle contraction as it facilitates the excitation and contraction coupling process. So it helps in that, yes, as you can see here, transmission of electrical impulses from the brain to the muscle fibers, triggering the result of calcium ions into the muscle cells. So anong nangyayari? Nagkakaroon ng contraction. It acts like, a battery that powers our nerves, impulse, and muscle contraction. It also helps in osmotic equilibrium and membrane in potential in cells because this one is an essential electrolyte of the sodium-potassium pump in the cell membrane. What else do we need to know? Excess sodium is excreted by the kidneys. Ibig sabihin, yung sobrang sodium daw po sa katawan natin ay inilalabas sa pamamagitan ng ihi. Kasi alam naman natin, ang nag-filter ng blood natin ay yung kidney. So, kung yung blood na i-filter ng kidney ay merong sobrang sodium, ito ay masasala ng kidneys at mailalabas through a waste product which is a urine o yung ihi. So therefore, what is the implication of this? Kapag ang pasyente ay nag-iihi, maaaring maraming sodium ang lumalabas sa katawan. Kaya po, kailangan malaman natin kung saan na ilalabas yung sodium. An excretion of sodium retains potassium. So therefore, kung sobra-sobra yung ihi at sobra-sobra yung nailalabas na sodium, tumataas naman po ang potassium sa katawan. Bakit? By principle, they are inversely related. Meaning to say, kung tumataas ang sodium, bumababa ang potassium. Kung bumababa ang sodium, tumataas naman po ang potassium. Okay, I hope that is clear. Next,
What are the foods that are rich in sodium? Ano ang mga pagkain na mayaman sa maalat o asin? Bacon, ham, mga processed cheese, canned vegetables, yung mga pagkain na yan. So nakikita nyo dito, naka-highlight yung canned vegetables. Do not be deceived. Huwag tayong magpapalinlang na sapagkat ito po ay gulay ay hindi na po ito mayaman sa sodium. Kasi ito po ay canned. Ito po ay preserved. At alam po natin na ang primary preservative na ginagamit natin ay asin, which is very rich in sodium. That's why, whenever a patient, for example, ay merong hypertension at bawal po siya sa maraming asin na pagkain, huwag po natin siyang pakakainin ng mga dilata. Kahit po ito ay mga processed vegetables pa. Baligtarin naman natin, kung ang pasyente naman natin ay mababa ang sodium at nire-require po sila na kumain ng mga pagkain na maaalat, maaari nating ipakain yung mga processed food naman o kahit na yung mga canned vegetables, kahit anong processed, mataas po yan sa sodium. Okay? What else? It helps maintain the volume of body fluids because sodium is the only electrolyte that is affected by water. Ang sodium daw po ang nag-iisang electrolyte sa katawan natin na affected ng water. Uulitin ko po yung prinsipyo ng osmosis. Where sodium goes, water follows. So, ibig sabihin, ano ang implication? Kung ang katawan ng pasyente ay mataas ang sodium, nag-a-attract po ito ng fluid para yung maalat ay madilute. Now, baligtarin po natin. Kung ang katawan naman po ay mababa ang sodium at ang sodium ay patuloy na lumalabas sa ihi, susundan po ito ng tubig. So, ang nangyayari, bumababa rin po ang fluid sa katawan kasi wala pong sodium. So, ayaw ng tubig sa katawan natin. Now, this one is the RAAS. This one is a simpler RAAS, but we have to review RAAS first. So, kapag mababa yung blood pressure, mababa yung blood volume, masesense ng kidney na mababa yung blood volume at mababa yung blood pressure, primarily because siya ang nagsasala sa dugo. So, alam niya kung kulang yung volume. Pag kulang yung volume as a compensatory mechanism, magre-release po siya ng renin. Ang renin ay makakadaupang palad niya o makikita po niya si angiotensinogen. Si angiotensinogen po ay from the liver. So, si angiotensinogen plus renin ay makakabuo ng angiotensin 1 at ang angiotensin 1 ay mako-convert sa lungs through the angiotensin converting enzyme. Si angiotensin 1 ay magiging angiotensin 2. Si angiotensin 2 is a very potent vasoconstrictor. That's why pag nagba-vasoconstrict or nagnanarrow po yung blood vessel, may tendency na tumaas po yung blood pressure. So, yung matbabang blood pressure kanina, maaari na po itong tumaas. Now, the angiotensin 2 po, on the other hand, will trigger the adrenal gland to release aldosterone. Aldosterone loves sodium, sodium loves water, so may water retention po sa katawan. Pag may water retention o ang tubig ay nakakonfined lang sa loob ng katawan, maaari po itong makadagdag sa tinatawag nating blood volume. Pag mas mataas po ang blood volume ng pasyente, mas mataas po ang blood pressure. So yung kanina na mababa yung blood pressure, pwede na po itong tumaas sa ganong pagkakataon. The pathophysiology, as you can see on your screen, is quite complicated. Those are the things that you just need to understand when we talk about RAAS. Okay, now let's talk about hyponatremia. Pag sinabi nating hyponatremia, i-breakdown po muna natin. Pag sinabi nating hypo meaning mababa, natrium means sodium, and emia means blood. So basically, ito yung mababa yung salt sa dugo, ano, sa blood. That's why the serum sodium is less than the normal 135 mg per liter.
Nakikita niyo po dito, serum, sodium. Ibig sabihin po ng serum is blood. So, yung sodium level sa blood. So, ganun din po yung tinatawag nating hyponatremia. So, paano daw po ito nangyayari? Hyponatremia is when not enough sodium is there in the extracellular fluid or sa dugo. So kung konti yung sodium na nasa dugo, nagkakaroon obviously ng hyponatremia. What else? Nagkakaroon din daw po ng hyponatremia kung napakaraming fluid ang nagdadilute sa dugo. Pag nangyari po yun, nagiging diluted po yung blood, nagiging diluted din po yung sodium, mas tumatabang po yung sodium, mas bumababa po ang concentration, leading the body to hyponatremic state. Anytime there is sodium problem, there is fluid problem as well. So we know that already. Kasi in-establish na natin that where sodium goes, water follows. So here are the different contributing factors and the signs and symptoms and the different laboratory findings that will guide you paano ba nagkakaroon ng hyponatremia or maaaring ito ang kalagayan ng pasyente kaya nagkaroon ng hyponatremia. So we will try to point out several important contributing factor na hindi pa natin masyadong naiintindihan. So the first one is loss of sodium. Well, basically, kung nagkaroon ng bleeding ang katawan, nawawala ang sodium kasama ng pagkawala ng dugo. Nawawala din po ang excess sodium sa katawan kung pinapaihi ang pasyente. No, specifically, diuretics that could trigger the excretion of sodium and retention of potassium. Yung mga diuretics na tinatawag natin na potassium sparing na nakakapagpataas ng potassium at nakakapagpababa ng sodium. So pag bumaba po yung sodium, nagiging hyponatremic po ang pasyente. Renal disease o sakit sa kidney. Ang tendency po, ang mga pasyente ay hindi na umiihi. Yung mga oliguric o mga anuric patient po natin, anong nangyayari? Nako-confine yung fluid sa katawan. So pag hindi nilabas yung fluid, tumatabang po ang katawan, tumatabang ang dugo. That's why bumababa ang concentration ng sodium sa dugo. On that note, nagiging hyponatremic po ang pasyente. So, adrenal insufficiency. So, adrenal gland. So, nandun po yung aldosterone. So, kung insufficient po yung pagpoproduce ng hormones ng adrenal gland, specifically the aldosterone, wala rin pong aldosterone, walang sodium, walang water, hyponatremic po ang pasyente. What else? Excessive administration of fluid na nakakapagpababa ng concentration ng sodium, such as excessive administration of D5 water, ang pasyente natin na nasosobrahan sa supplement na merong tubig, ang mga pasyente natin na may SIAD or Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone. So para saan ba yung antidiuretic hormone? So alam natin yung root word nito ay diuresis. Ibig sabihin ng diuresis, ihi. So anti-diuresis, anti-ihi. So the more na merong mataas na pumipigil sa pag-ihi, lalong hindi iihi ang pasyente. Pag hindi umihi ang pasyente, hindi mailalabas ang fluid sa katawan. Pag hindi na ilabas na naman ang fluid sa katawan, nadadilute na naman yung sodium. On that note, bumababa ang kanyang concentration, nagiging hyponatremic ang pasyente. Ang pasyente po na may syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, mataas po kasi ang ADH niyan. So pipigilin po yung pag-ihi. Yan po. Next is water retention because of several drugs such as oxytocin and certain tranquilizers. Mga pasyente na may psychogenic polydipsia o yung mga pasyente na hindi nila alam na sila ay nabubusog na ng tubig. So, inom lang sila ng inom. Yung mga pasyente natin na there are mentally challenged na wala na silang satiety or feeling of fullness
o hindi na nila alam kung sobra yung kinakain nila o kaya iniinom nila na tubig. Mga pasyente na hyperglycemic, yung mga pasyente na hyperglycemic, kung ang principle natin ay where sodium goes, water follows, ganun din ang principle natin sa glucose. If there's excessive glucose, there is excessive water. Kasi ang gusto ng katawan natin to dilute the glucose. So kung marami ang glucose, marami ang water, kasama pong nadadilute yung sodium. Pag kasamang nadilute yung sodium, bumababa po yung kanyang concentration, nagiging hyponatremic po ang pasyente natin. Now, let's go to the signs and symptoms. Anorexia. Nagkakaroon po ng hyponatremia pag anorexic po ang pasyente. Hindi po siya kumakain ng tamang pagkain eh. Nausea and vomiting, headache, lethargy, dizziness, confusion, muscle cramps and weakness, muscular twitching, seizures, kasi nga po, di ba sinabi natin, the neuronal excitability because of the nerve transmission, papilledema, dry skin, increase ang pulse, decrease ang BP, there will be weight gain and edema. So kung ang pasyente po natin ay may weight gain because of excessive or too much water, so diluted po ang blood. So hyponatremic po ang pasyente. So ano ang laboratory? Main laboratory po na pwede natin gawin ay yung dugo. So kukuha ng venous sample, i-check po yung level ng sodium sa dugo. Kasi sana nga po nakikita ang extracellular fluid, sana nga po nakikita ang mga electrolytes, sana nga po ito minemeasure sa extracellular fluid, specifically sa intravascular space o sa dugo. So ano po yung specimen na kukunin para ma-measure sila? Dugo. Doon po ang mag-identify kung mataas or mababa ang sodium sa katawan. Now, what are the tests? Basically, as I said a while back, it is serum electrolytes. So, serum meaning blood. So, kukuha ng venous blood at i-check yung level of electrolytes na nandun sa dugo. Ano ang treatment natin kung mababa ang sodium? Basically, increase natin ang sodium. Augmentation natin dito ay yung IVF. May mga IV fluid na mataas ang sodium such as the 0.9 normal saline or saline solution, yung color green, yung plain NSS, at meron din pong by request na 3% saline solution. So yung mga IVF po natin yan. Medical management, watch for fluid volume excess. So ganito yon. Kung ang pasyente natin ay may fluid volume excess, nagiging hyponatremic siya. Kasi sobra po yung fluid eh. So, nadadilute. Now, for example, ang pasyente naman po ay mababa ang kanyang sodium level. At ang ginawa po natin ay binombard natin ng binombard ng different interventions to eventually increase the serum sodium level. We have to watch out for fluid volume excess. Kasi pag sumobra naman po ang dami ng fluid niyan, ng sodium niyan, mag-a-attract ng fluid yan, pwedeng magkaroon ng fluid volume excess ang pasyente. At kung may fluid volume excess na siya, yung kagustuhan natin na mapataas yung sodium niya, madadilute na naman po yung concentration of sodium. So, dapat titrated o yung tinatawag natin na timplado. Increased dietary sodium, yung mga pagkain na pinakita ko kanina, so pwede nating ipakain yun sa pasyente. If appropriate, discontinue drugs or treatments that could be causing the sodium loss. So, yung mga medications such as diuretics, medications that retain fluids such as oxytocin and certain tranquilizers. So, sodium replacement, pwedeng IVF, water restriction, or pharmacologic therapy. So, meron tayong mga therapy such as binibigyan natin ng potassium para ang pasyente natin ay pag tumataas ang potassium, para mawala yung potassium, tataas yung sodium sa dugo para makombat po niya yung pagtaas ng potassium. Okay, take note of the following. Ang nursing intervention natin is target the underlying cause.
So alamin kung ano ang reason ng pagbaba ng sodium. Because if you will remember, when I discussed to you the concept of fluids and electrolytes, ang sabi ko sa inyo is, ang fluids and electrolytes, we will not tackle about the specific disease, but we will tackle about the signs and symptoms of the different diseases na ang signs and symptoms nito ay either may imbalance sa fluid or may imbalance sa electrolytes. So same as here, you have to identify the underlying cause. Ang pasyente ba natin may heart failure? Meron ba siyang SIAD or syndrome of inappropriate antidiuretic hormone? Meron ba siyang um, diabetes insipidus or kahit anong sakit na nakaka-apekto sa sodium. So pag tinrate po yun, posibilidad na yung clinical manifestation niya na hyponatremia ay magamot. Now, in the sense na for example, yung hypokalemia na per se o yung mismong hypokalemia na ang nagkaka-further cause o naka-further nakaka-aggravate dun sa situation ng pasyente, yung hyponatremia na ang susolusyonan natin. Identify and monitor patients at risk for hyponatremia, different medical conditions that patients are very prone to hyponatremia. You have to know that. You have to know if the patient has an impending fluid volume excess because that could lead to hyponatremia. If the patient has an impending renal disease because that could leave the body hyponatremic. Same as with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone and heart failure. Specifically, yung heart failure na nagkakos ng edema o pagdami ng sodium sa katawan. Monitor laboratory values, the serum sodium, monitor INO properly, and weigh daily. Timbangin daw po ang pasyente. So, yung 1 litro daw po ay equivalent sa 1 kilo ng pasyente. Now, to be exact, 453 ml ng tubig ang nagain kung tumaas ang timbang niya ng 1 pound. But for some books, equal siya. Pag tumaas po ng 1 kilo ang pasyente mo ng mabilisan, 1 litro din po ang fluid na na-retain sa kanyang body. So habang tumataas na mabilisan ang timbang ng pasyente, nasa isip natin na tumataas din ng mabilisan yung fluid niya sa katawan. So if that would be the case, ang nangyayari, further nag-a-aggravate po ito sa hyponatremia. So you have to weigh the patient daily, properly, because weight is the single most sensitive parameters when we talk about fluid gain or fluid loss inside our body. Encourage diet with high sodium content. So how can you encourage patient na kumain ng maraming sodium kung hindi kayo familiar sa mga pagkain na mataas ang sodium? So tingnan nyo sa mga previous slide yung mga pagkain na rich in sodium. So you have to take note of the following. If the patient has a decreased renal function, they have the inability to excrete excess fluid, there will be water retention. Alam na po natin yon. So you also have to watch out for lithium. So alam natin, lithium is anti-maniac or anti-manic drugs kung saan ito ay ginagamit sa mga psych disorders. So ganito po yon. Ang lithium po at ang sodium, pagpasok po niyan sa katawan, ang tingin po ng kidney dyan o ng bato ng kidney ay pareho lang. No? Yun po ang unang prinsipyo natin. Ulitin ko po, pagpasok po sa katawan, ang sodium at ang lithium, pareho lang po sila. Pareho lang po sila o magkamukha lang po sila sa paningin ng kidney. Yun po ang una nating dapat alamin. Now, the second, pag mababa po ang sodium, ang tendency po ng katawan to maintain balance is what? To retain the sodium. Pigilan ang pag-alis ng sodium sa katawan. Saan ba tumatakas ang sodium? Di ba sa kidney? Di ba sa ihi? So, anong gagawin ng kidney? Ire-retain niya yung sodium. Pipigilan niya yung sodium na lumabas sa katawan.
So on that note, anong nangyayari? Maaaring dahil pinigilan ng kidney yung sodium na lumabas sa katawan, yung mababang sodium kanina ay tumaas na. Okay sana eh. Kaya lang ang nangyayari, dahil pareho nga po ang pagtingin ng kidney sa sodium at sa lithium, pag ang pasyente ay umiinom ng lithium, dapat pag uminom ang pasyente ng lithium, ilalabas din niya ito yung excess. Ang nangyayari, dahil pinipigilan nung bato yung paglabas ng sodium, pinipigilan din niya yung paglabas ng lithium kasi pareho lang ang tingin niya eh. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng lithium toxicity. So, ang watch out for the signs of lithium toxicity, yun po ay papasok na sa konsepto ng pharmacology. Cardiovascular diseases. Bakit? For example, ang pasyente ay hypertensive, pero mababa ang kanyang sodium content. You will not tell the patient to eat foods that are very rich in sodium. Kasi ang nangyayari, sodium will attract water. So, mas tataas po ng tataas ang blood pressure ng pasyente. It is just a matter of weighing or pagtitimbang. Will I, will I instantaneously correct the sodium or will I take into consideration na pwedeng magkaroon ng hypertensive crisis ang pasyente ko pag further na aggravate ang pagtaas ng sodium. So, you have to watch out. Kung ang pasyente nyo, for example, ay merong sakit sa puso, may heart failure, you have to watch out for that. Kasi baka health teaching kayo ng health teaching, kumain ng maalat kasi nakita nyo at na-single out nyo na mababa yung sodium. So, kailangan patasin ko ito without taking into consideration ano ba yung existing na sakit ng pasyente. So, you have to be vigilant and you have to be wise, of course. Paano kayo magiging wise? You have to know hyponatremia. Now, different complications will include seizures and brain damage kasi nga po ito ay it has something to do with the electrical impulse. So you have to consider what caused hyponatremia when determining what could harm your patient. Meron pa daw pong isang indication or complication ang hyponatremia, which is hallucination. So nangyayari daw po yung hallucination kung nakapikit ang pasyente. So this is a visual hallucination. So pag nakapikit ang pasyente, mas nagkakaroon siya ng hallucination. So compared to hallucination that happens to schizophrenic patient, kailangan naka-close yung eyes ng pasyente. Why? Because of the electrical impulse, mabilisan. So even naka-close yung eyes ng patient, pwede po siyang mag-hallucinate. So why does excessive administration of D5 water cause hyponatremia? Okay. So you have to take a pause and then answer it by yourself. And the answer is letter C. It is not letter D. Dextrose is the solution concentrates the sodium level. No, they dilute the sodium level. The kidney excrete the excess potassium. Yes, that is true. However, that is not related to the question. The lungs exhale the excess vapor. Yes, but however, that is not related to the question. So, the answer is letter C. So, let me just go back to letter A. So, tama po yung statement that the kidneys excrete the excess potassium. However, in this scenario that the patient is hyponatremic, dapat ang gagawin ng potassium ng kidney is to retain the potassium. Para pag tumaas yung potassium, no, to excrete the potassium. Kasi para walang potassium, tataas ang sodium. However, it is not related to the administration of D5 water. So the answer is letter C. Now let's go to hypernatremia. So basically, hyper means mataas, nat means sodium, emia means blood. So there is a greater concentration of sodium
more than 145 mg per liter. Bakit po ito nangyayari? When there's too much sodium and not enough water in the body. So therefore, wala pong balance. So therefore, mas maalat po yung katawan dahil mas marami yung sodium at konti yung nagdadilute. So nangyayari din po ito, anything that causes the increased water loss or excessive sodium intake, pwede din pong mangyari ang hypernatremia. So the second bullet is dehydration. So that is the difference between fluid volume deficit or hypovolemia and dehydration. Pag sinabi nating dehydrated yung pasyente, yes, nawawala ng fluid. Pag sinabi nating hypovolemic ang pasyente, yes, nawawala ng fluid. Again, anong pinagkaiba nila? The sodium level. Pag sinabi nating dehydration, nawala yung fluid, nag-retain ang sodium. Pag sinabi nating hypovolemia or fluid volume deficit, sabay on an equal note nawala yung water and sodium. So on this second bullet, this one is dehydration. So here are the different contributing factors. So fluid deprivation sa mga pasyente that they cannot respond to thirst. Patient who are comatose, bedridden, the children or the newborn, yung mga bagong panganak, they cannot articulate yung gusto nilang uminom. Sometimes they just cry if nagugutom sila. Ayan. DI or diabetes insipidus, ito yung klase ng sakit kung saan nag-iihi ang pasyente, but the main connection nito sa hypernatremia is, yes, nag-iihi yung pasyente, pero nare-retain po yung sodium. Heat stroke, hyperventilation, diarrhea, burns, diaphoresis, excess corticosteroid. So kung maraming corticosteroid, maraming aldosterone, maraming water sa katawan. No, mali. Maraming corticosteroid, maraming aldosterone, maraming sodium sa katawan. Nandun muna tayo, no? Maraming sodium sa katawan. Sodium bicarb, sodium chloride administration, at yung mga malapit ng malunod, no, na naging anli ang pag-inom nila ng tubig sa dagat. Maalat po kasi yon. So, signs and symptoms ay thirst because that is the call of our body to dilute the concentration of sodium. Elevated body temperature, swollen dry tongue, sticky mucous membrane, yung mga nararamdaman natin kapag nauuhaw o kaya hindi pa tayo umiinom ng tubig na matagal na. So, ibig sabihin, tinatawag na ng katawan natin to dilute yung kaalatan ng katawan. Hallucinations, lethargy, restlessness, irritability, partial tonic-clonic seizure, because this one is again responsible for transmission of nerve impulses, pulmonary edema, pwedeng magkaroon ng excess na sodium, pwedeng magkaroon ng excess na water, pwedeng yung excess water ay mapunta sa baga, that is pulmonary edema, hyperreflexia, twitching, nausea, vomiting, anorexia. Increased ang pulse, increased din po ang BP. Laboratory po, ang i-check lang po dito mainly is the serum sodium or sa dugo pa rin po ng pasyente. So tests, serum electrolytes, alam natin yan. Treatment, depende sa cause. Now, restrict all forms of sodium. Kahit ito ay sa pagkain, kahit ito ay sa drugs or sa mga IV fluids, pinakamaganda na pigilan yung further pag-aggravate ng mataas na sodium sa katawan. Nursing interventions, assess for abnormal losses of water, baka kasi nawala yung fluid, wala nang magdadilute, or low water intake, walang pag-inom ng tubig, or large gains of sodium. Provide fluids at a regular interval. If unconscious, provide by other routes para may magdilute. Now, andito po tayo sa pangatlong bullet. So, let me explain it para mas simple. So, halimbawa, ang normal sodium level is 135 to 145. So, halimbawa, 170 yung sodium ng pasyente. So, sobrang taas po nun. Ang gagawin natin,
gagawa tayo ng maraming pamamaraan para mapababa yung sodium. Para nung bumababa na yung sodium, it happens to go down or bumaba too rapidly or mabilisang bumaba yung sodium. Kasi ang dami nating ginagawang intervention eh. Now, nung bumaba yung sodium sa katawan, naging less concentrated ang dugo. Now, dapat kasi ang osmolarity ay normal, 'di ba? Ang osmolarity should be the ECF and the ICF should be equal para walang gagalaw na fluid o kaya particles. So nung bumaba ng mababang-mababa yung sodium, naging mababa yung concentration ng dugo. Mas mataas na ngayon yung concentration ng cells. On this note, yung brain cells. So anong mangyayari? Mag-osmosis from an area of lower concentration mula or from the dugo, kasi bumaba yung sodium sa dugo eh. So, mababa yung concentration mula sa dugo papunta sa higher concentration, which is dun sa brain cells. So, yung fluid will go to the brain cells kasi mas mataas yung concentration nun. Kasi ang iniisip ng katawan, kailangan niyang i-dilute yung brain cells para maging equal sila nung dugo at yung brain cells. So, yung fluid na napunta sa loob ng brain cells will result to edema o pagdami ng fluid dun sa cells. That will lead the body or leave the body sa state ng cerebral edema. So, ang nangyayari po dito ay fluid shifting, which is osmosis. So, complication po niya, seizures or brain damage. So, here's the question. You stop the presentation and then think of your answer, and then I will underline the answer maya-maya. So the answer will be a client who's taking diuretics. Another question, ang pasyente daw po ay 132 mx per liter. So therefore, mababa. Ano daw po ang gagamitin for nasogastric tube irrigation? Siyempre, yung mataas sa sodium, which is normal saline. Para itong mababa ay mapataas. Last question for hypernatremia. Ang pasyente daw po ay 140 mx per liter. Therefore, hypernatremic ang pasyente. Ano daw po ang i-avoid? Siyempre, yung mga processed foods. Okay?